Karamihan sa ating mga tao ay iniisip na ang mga meteorite ay basta-basta lang na bato mula sa kalawakan at tila walang kwenta. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may ilang meteorite na nang mabuksan ng mga siyentipiko ay may laman na hindi dapat naroroon? Mga bagay na gumagalaw, mga bagay na lumalaki at marahil, mga bagay na buhay. Mula sa kakaibang mga fossil na nakabaon sa alien na bato hanggang sa misteryosong mga estrukturang parang selula, ang bagay na ito ay hindi science fiction. Totoong mga tuklas ito na nagpayanig sa mga eksperto at nag-iwan ng tanong sa ating lahat ng isang tanong kung tayo nga ba ay nag-iisa sa universo o baka matagal na tayong nabibisita ng isang bagay na buhay. Pero bago natin simulan ang mga tila nilalang na nakita sa loob mismo ng meteorite, huwag mo sana kalimutang mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Noong 1996, may isang nakakaalarmang pangyayari sa India. May bumagsak na meteorite sa isang baryo. Nang kunin ito ng mga siyentipiko, may kakaiba silang nakita. Sa pagputol ng bato, may likidong pula na dahan-dahang lumabas mula sa bitak na tila malapot na parang dara. Hindi ito normal dahil sa mga pagsusuri na pag-alamang hindi ito kalawang o karaniwang mineral. May taglay itong biological markers na may protina at mga estruktura na hindi karaniwang makikita sa bato. Walang nakapagbigay ng malinaw na paliwanag. Sabi ng ilan baka ito ay sinaunang mikrobyo na na-activate nang marating ang atmosfera ng Earth. Ang iba naman ay naniniwalang ito ay isang extremophile, isang uri ng buhay na kayang mabuhay sa matitinding kondisyon at marahil ay gising na muli matapos maglakbay sa kalawakan. Hanggang ngayon, hindi pa rin lubusang maipaliwanag ang may likidong pula sa meteorite at anong klaseng buhay ang kayang magpagala-gala sa kalawakan at mabuhay pa rin. Noong 1984 naman, may natuklasang meteorite sa yelo ng Antarctica sa lugar na tinatawag na Allen Hills. Noong una, wala itong kakaiba. Pero matapos ang ilang taong pag-aaral, napatunayang galing pala ito sa Mars. At dito na nagsimula ang kababalaghan. Noong 1996, habang pinag-aaralan ng mga NASA scientists ang meteorite, may nakita silang kakaibang tube-shaped structure sa loob ng bato. Sa ilalim ng microscope, kamukhang-kamukha ito ng fossilized bacteria, hindi lang kahawig kundi halos kaparehong-kapareho. Mayroon din itong magnetite crystals na sa Earth ay karaniwang ginagawa ng microbes. Nayanig ang mundo ng science at mismong si dating US President Bill Clinton ay nagtalumpati tungkol sa posibleng ebidensya ng buhay sa ibang planeta. Hanggang ngayon mainit pa rin ang debate. May ilang naniniwalang geological lang ang mga estruktura at gawa lang ng natural na proseso. Pero ang iba, kumbinsidong ang ALH8401 ay posibleng unang ebidensya ng buhay sa Mars. Sinaunang mga mikrobyo na fossilized at naglakbay sa kalawakan ng libu-libong taon. Noong 1969 naman, isang napakalakas na fireball ang sumabog sa kalangitan ng Murchison, Australia. Nagmamadaling nagtakbuhan ang mga lokal para pulutin ang itim na mga batong nahulog mula sa langit. Pero ang tunay na kilabot ay nagsimula ng pag-aralan ng mga siyentipiko ang laman nito. May kakaibang amoy ang meteorite. Matapang at masangsang, parang nabubulok na itlog o nasusunog na kemikal. Pero sa ilalim ng microscope, natuklasan ang higit pang nakakagulat. Mahigit 70 na uri ng amino acids at karamihan sa mga ito ay hindi pa nakikita kailanman sa Earth. Ito ang mga building blocks ng buhay at taglay din ng meteorite ang uracil, isang sangkap ng RNA na kaanak ng ating DNA. Ibig sabihin, hindi lang ito basta bato, isa itong kapsula ng organic materials na posibleng nagmula pa sa ibang solar system. Ayon sa mga eksperto, mahigit 4.5 billion years na ang gulang ng Murchison meteorite at posibleng isa ito sa mga nagdala ng mga unang sangkap para magsimula ang buhay sa Earth. Pero kung nagdala ito ng buhay, ano pa kaya ang maaaring naidala nito? Noong 2012, may bumagsak mula sa langit sa Sri Lanka at hindi lang ito basta meteorite. Ayon sa mga residente ng bayan ng Polonnaruwa, isang nakakasilaw na liwanag ang nakita sa kalangitan kasunod ang pagkalat ng kakaibang malajeli na mga piraso sa lupa. Nang makuha ng mga siyentipiko ang mga piraso, nabigla sila sa kanilang nadiskubre. Sa loob ng meteorite ay may mga microscopic fossil na kahawig ng diatoms, mga single-celled organism na gawa sa silika. Pero heto ang mas nakakakilabot. Ang ilan sa mga ito ay buo pa rin, at tila mula sa species na hindi pa kailanman naitala sa Earth. Si Professor Chandra Wickramasinghe, isang kontrobersyal pero iginagalang na astrobiologist, ang nagsabing ito ay malakas na ebidensya ng buhay mula sa kalawakan. Ipinadala ang sample sa iba't ibang laboratorio at ang resulta ay hindi ito contamination. Galing mismo ang mga mikrobyo sa loob ng meteorite. Kung totoo ito, hindi lang bakas ng buhay ang dala ng meteorite na ito, dala nito mismo ang mga nilalang mula sa ibang mundo.
Noong 1911 naman, isang meteorite mula sa Mars ang sumabog sa himpapawid ng Nakla, Egypt. Ayon sa mga saksi, may isang bahagi ng meteorite na tumama sa isang aso at bigla itong nawala at tila sumingaw sa ere. Bagamat naging alamat na ang bahaging ito ng kwento, ang laman ng meteorite ay tunay at tunay na misteryoso. Sa pag-aaral ng mga siyentipiko, nadiskubre nila ang mga bulsa ng maalat na likido at parang clay sa loob ng bato, patunay na may tubig kung saan man ito nagmula. Noong 2006, may natuklasan ding carbon-rich globules na mukhang bunga ng biological processes. Parang fossilized microbes na nagpapahiwatig na maaaring may buhay noon sa Mars. At mas lalong kakaiba, nang sinubukan nilang muling lagyan ng tubig ang ilang bahagi ng materyales sa laboratorio, nagpakita ito ng hindi inaasahang mga reaksyon. Parang may gumising at parang buhay. Isang batong galing Mars na minsang maaaring naging tahanan ng buhay at hanggang ngayon ay tumutugon pa rin sa tubig at para na itong eksena sa isang sci-fi horror movie. Noong taong 2000 naman, isang naglalagablab na bagay ang lumipad sa kalangitan ng Canada at sumabog sa Tagish Lake sa British Columbia. Pero ang ikinakatakot ng mga siyentipiko ay hindi lang ang laki ng meteorite, kundi kung ano ang laman nito. Dahil agad itong na-recover ilang oras matapos bumagsak, nanatili itong halos perpekto. At sa loob nito, napakaraming organic compound ang natagpuan. Pero ang tunay na kababalaghan ay ang presensya ng mga hollow spheres, mga bula na ang anyo ay kamukha ng cell walls. Hindi sila buhay, pero ang forma nila ay parang gawa ng biological na proseso. May natuklasan din ang mga siyentipiko na left-handed amino acids na kaparehong uri ng amino acids na ginagamit ng lahat ng buhay sa Earth. Kung iniisip mo kung bakit ito mahalaga, ito ay dahil kung nabuo ang mga molecule na ito sa kalawakan ng may parehong orientation tulad ng sa Earth, posibleng ang buhay sa universo ay hindi pala gaanong naiiba sa atin. O mas nakakakilabot pa na baka galing tayo sa iisang pinagmulan. Noong 1864, isang kakaibang meteorite ang sumabog sa himpapawid sa France. Bumagsak ito sa kanayunan at nagkalat ng mga batong kulay itim na puno ng carbon. Noon, wala pa tayong sapat na teknolohiya para masilip kung ano ang nasa loob ng mga batong ito. Pero pagsapit ng 1965, isang nakagugulat na balita ang lumabas. Isang Soviet scientist ang nagpakitang may nakita siyang buo at perpektong cell sa loob ng isang meteorite na mukhang buto ng halaman, may matigas na balat at masalimuot na loob. Para sa kanya, malinaw itong ebidensya ng buhay mula sa labas ng daigdig. Pero hindi lahat naniwala. Inakusahan siya ng ilang siyentipiko na baka sinadyang binago ang sample o kaya ay naloko lang ng contamination mula sa Earth. Kahit ganon, ang naturang meteorite ay isa sa mga pinakakomplikadong carbonaceous chondrites na natagpuan sa kasaysayan. May laman itong mga sugar, amino acids, at maging mga kemikal na bahagi ng modernong cell membranes. Totoo man o hindi ang alien seed na iyon, sapat na ang katotohanang may mga sangkap ng buhay sa isang batong mula sa kalawakan para mabahala tayo. Noong 1996 naman, may nadiskubreng misteryosong bato sa disyerto ng Libya. Wala naman itong kakaiba sa unang tingin. Pero nang suriin ito ng mga siyentipiko, nalaman nilang hindi ito galing sa Earth o kahit sa ating solar system. Ang tinaguriang Hypatia stone ay may taglay na mga chemical at microstructures na wala pang kapareho sa ating mundo. Ang ilan sa mga sangkap nito ay tila mas matanda pa kaysa sa araw mismo. Mas nakakabahala pa, nakita sa loob nito ang mga polymer at bubble-like formations na tila organic na parang may buhay. Ayon sa mga eksperto, wala pang kilalang proseso sa kalawakan na kayang lumikha ng ganoong pattern, maliban na lang kung bahagi ito ng isang mas komplikadong sistema na posibleng biological. May mga naniniwalang galing ito sa isang supernova explosion, dala ang alikabok at maaring buhay mula sa ibang sistema ng bituin. Noong 1938 naman, isang meteorite ang bumagsak sa Tanzania ang tinatawag ngayong Ivuna meteorite. Isa ito sa pinakamadalang klase sa buong mundo at classified ito bilang CI carbonaceous chondrite. Pero may nakakakilabot na sikreto at ito ay mabaho. Kapag nabasag ang meteorite, lumalabas daw ang amoy ng mainit na aspalto na may halong ammonia at parang nasusunog na laman. Ayon sa mga siyentipiko, ang amoy ay mula sa komplikadong organic compounds na nasa loob nito. May taglay din itong tubig, amino acids at mga tinatawag na fullerenes, mga bilog na carbon molecules na posibleng magsilbing mini life pods. Pwede itong maglaman ng gas o kahit microscopic life mula sa kalawakan. Dahil sa sensitibo nitong komposisyon, kailangang hawakan ito sa clean room gamit ang matinding pag-iingat. Kasi kahit ngayon, hindi pa rin sigurado ang mga eksperto kung ang laman nito ay talagang walang buhay o baka nga meron. Noong 2011 naman, isang meteorite ang bumagsak sa Morocco at ito ang isa sa pinakamahalagang batong nagmula sa Mars na kailanman ay nadiskubre.
Habang pinag-aaralan ito ng mga siyentipiko, may nakita silang nakakakilabot na mga maliliit na bitak sa bato na may bakas ng carbon compounds na tila iniwan ng mga organismo. Ang ilan sa mga carbon traces ay kahawig ng kerogen, isang uri ng materyales na karaniwang nabubuo sa Earth kapag may nabubulok na buhay. Mas nakakagulat pa, may ebidensyang nagsasabing dumaan sa batong ito ang tubig at init, mga kondisyong perpekto para sa microbial life. Sa madaling salita, maaaring nanggaling ang meteorite na ito sa bahagi ng Mars na minsan ay may kakayahang magtaguyod ng buhay. Kung may buhay nga noon sa Mars milyong-milyong taon na ang nakalipas, posible bang ang mga bakas nito ay nadala papunta sa Earth sa pamamagitan ng batong ito? At kung may microscopic na Martians na minsang nanirahan sa mga bitak na yon, sino ang makapagsasabing wala ni isa sa kanila ang nakaligtas sa paglalakbay? At diyan nagtatapos ang ating listahan sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood at kung nagustuhan mo ang mga misteryong ito mula sa kalawakan, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakagulat na kwento sa susunod pa naming video. Tinawa Santo pa.